Forester friends and member, good morning po. Good morning po sa lahat, lalo na po sa mga nanonood ng ating vlog. Nais ko po munang mag-shoutout sa lahat po ng mga Forester friends and members po all over the world, lalo na po sa mga kaibigan nating OFW. Good morning po, good afternoon, good evening kung saan sulong kayo ng mundo. Ngayong araw po is turuan ko po kayo paano magpaliit ng dahon ng ating bonsai na baliti. So, ficus po siya. Ficus baliti po ito. So, mga ano na po ito. Mga 2 taon na po nakalagay dito po sa stone. Ito pong stone na to is limestone po. Kasi kung saan po natin ito nakuha. So, ngayong araw po is kukunin po natin yung mga dahon kasi magulang na siya. Mature na yung dahon, kailangan mapalitan siya ng panibagong dahon. So, paano natin siya ginagawa? Tapos, maglalagay din tayo mamaya ng stone dito kasi naubos na yung stone. So, sa kaalaman po ng lahat, ito po ay 2 taon na bonsai natin na ficus baliti po ito. So, gagamit siyempre tayo ng gunting sa pagkuha ng mga dahon ito. Ganito lang siya kung ayan. Dapat po hindi po siya sagad na pagkuha. Dapat naka ano lang po. Ayan. Ganito lang po siya. Kunin natin yung mga dahon tapos tingnan natin mamaya kung mag-wire po tayo or hindi na. So yun. Ganyan lang po. Dapat 3/4 to 3/4. Huwag po masyadong sagad yung pagputol po ng mga dahon kasi po sa kaalaman po ng lahat yung dahon po siya po yung primary source ng photosynthesis or nagdadala ng food and nutrients po sa ating tanim. So yun, tignan din natin yung variety po ng ating ficus kasi ito is maliit na naman yung mga dahon. So kailangan din nating palitin para lalong gumanda. Ayan. Ayan. Lapit na. Ayan. Palitin po natin yung mga putulin. Ayan. So ayan po, naputol na natin yung mga dahon. Ayan. Naputol na po natin yung mga dahon. So kung inyo pong nakikita is wala po siyang kaganda-ganda kasi tumaba na po yung dito yung 2 stems na. So yung gagawin natin is maglalagay po tayo ng wire. Ang gamit po natin is ito po yung ating bonsai wire. Bonsai wire pong tawag dyan. Hindi po siya ordinary. So dito, ayan. Kunin muna natin. So, mag-wire po tayo. Ayan. Ayan. Kasi dito, ayan. Siyempre, unahin muna natin dito sa baba. Ayan. Tapos ito. Kunin na natin. Kasi ilakihan niya na yung ilagay natin wire dati. Hindi po talaga ako tawag dito expert sa pagbubonsai. Ito po ay isa lang pong hobbies. Kaya huwag sanang mabash sa mga expert na nagbubonsai. Hobbies lang po natin. Ayan. Ganyan natin, lagyan natin ng wire. Paglalagay po ng wire, dapat po dito talaga sa ilalim sa start.
Ayun, habis lang po natin to guys. So hindi sana mabash sa mga talagang mahilig na dyan sa bonsai at marami ng experience. Ito po ay pinagkakaabalahan natin pag wala po tayong trabaho. So yun lang man, gusto ko lang ipakita ko paano ko siya ginagawa. Ayan. Kasi mahilig na din tayo sa halaman, so habis lang, habis. Ayan. Kung hindi man mo po proper yung paglalagay natin ng wire, experience naman po natin na someday is tama na po siya. Di po ba? Kasi po experience is a bit tested siya. Tama? Ayan. Meron na. Dito na tayo. Dalawang ano lang kasi. Ayan. Paano ba? Dito. Ayan na siya. Ayan. Diba? Mas ano na. So dito siya. Tsaka dito. Tapos dito. Ayan. Tapos maglalagay po tayo dito ng stones para ma-enhance po yung ganda. Ayan. Dito. Ayan. Ayan, ganda na. Wala nang dahon. Dito. Ayan. Okay na siya. So ayan na. Yan na yung ficus tulitin natin bonsai. So yung hintay lang natin is yung pumusbong yung mga bago natin leaves dyan dito sa pinutulan. Pero dito kasi sa ilalim is established naman po yung ating root system. Nakayakap na po siya sa stone na ilagay natin dyan. So established na po yan. Yung ginawa na natin, nagputol po tayo ng mga dahon dito. Ayan. So ayun na nga guys. Yun na po yung ating ficus baliti. So thank you so much po sa mga ka-Forester friends and members po natin na sumusuporta po kay Armand the Forester. Ingat po kayo lagi. God bless po.